Maraming relasyon ang nauuwi sa pagod at pagkadismaya hindi dahil sa kakulangan ng materyal na bagay, kundi dahil sa kakulangan ng tunay na atensyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napapatunayan na ang kaligayahan sa pagsasama ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, laki ng kita, o ganda ng mga reg-along na ibibigay. Mas madalas, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa simpleng pakiramdam na mahalaga, pinapansin, at inuunawa. Ang atensyon ay anyo ng pagmamahal na hindi nabibili. Ito ay nararamdaman sa paraan ng pakikinig, sa pagiging present sa mahahalagang sandali, at sa kakayahang maglaan ng oras kahit sa gitna ng abalang araw. Kapag ang isang tao ay binibigyan ng buong pansin, nagkakaroon siya ng pakiramdam na siya ay mahalaga hindi dahil sa kanyang nagagawa o naibibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Sa maraming pagsasama, nagiging abala ang bawat isa sa paghahabol ng seguridad at kaginhawaan. Walang masama sa pagsusumikap, ngunit kapag napapalitan ng pagod ang koneksyon, nagkakaroon ng puwang ang kalungkutan. Ang atensyon ang tulay na nagdurugtong sa 2 taong unti-unting nailalayo ng responsibilidad at pressure ng buhay. Ang pagbibigay ng atensyon ay nagsisimula sa pakikinig na may malasakit. Hindi ito pakikinig upang sumagot o kontrahin, kundi pakikinig upang maunawaan. Kapag ang saloobin ng kapareha ay tinatanggap ng walang panghuhusga, nabubuo ang tiwala. Sa tiwalang ito, nagiging mas bukas ang komunikasyon at mas nagiging payapa ang samahan. Hindi kailangan ng engranding kilos upang maipakita ang atensyon. Minsan, sapat na ang pagtanda sa maliliit na detalye, kung ano ang nagpapasaya, kung ano ang nakakapagod, at kung ano ang kinatatakutan. Ang pag-alala sa mga bagay na ito ay nagpapakita na ang kapareha ay tunay na pinapahalagahan, hindi lamang bahagi ng routine. Ang oras ay mahalagang anyo ng atensyon. Ang oras na ibinibigay ng may buo at tapat na presensya ay mas mahalaga kaysa sa oras na puno ng distraction. Sa panahong magkasama ngunit parehong abala sa sariling mundo, unti-unting nawawala ang koneksyon. Samantalang sa sandaling magkasama ng tunay, kahit maikli lamang, muling napapatibay ang ugnayan. Ang emosyonal na atensyon ay kasing halaga ng pisikal na presensya. Ang pagiging sensitibo sa damdamin ng kapareha, ang kakayahang mapansin ang pagbabago ng mood, at ang pagiging handang umunawa kahit hindi agad naiintindihan ang dahilan ay nagpapalalim ng relasyon. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay nakakaramdam ng seguridad na hindi siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Ang pagkilala sa pagsisikap ay isa ring anyo ng atensyon. Kapag ang ginagawa ng kapareha ay napapansin at pinahahalagahan, nababawasan ang pakiramdam ng pagod at pagkukulang. Ang simpleng pagkilala ay nagiging lakas upang ipagpatuloy ang pagiging maalaga at responsable sa relasyon. Sa maraming pagkakataon, ang kawalan ng atensyon ay nagiging sanhi ng tampo at hindi pagkakaunawaan. Hindi dahil sa malalaking problema, kundi dahil sa pakiramdam na hindi na nakikita o naririnig. Kapag ang isang tao ay patuloy na nakararamdam ng ganitong kakulangan, unti-unting nawawala ang sigla ng pagsasama. Ang atensyon ay nangangailangan ng sinadyang pagsisikap. Hindi ito laging kusang dumarating, lalo na kapag pareho ng sanay sa presensya ng isa't isa. Ngunit sa pagpiling magbigay pansin araw-araw, muling nabubuhay ang koneksyon na maaaring natabunan ng rutina. Ang respeto ay hindi maihihiwalay sa atensyon. Ang pakikinig sa opinyon, ang paggalang sa desisyon, at ang pagtanggap sa pagkakaiba ay nagpapakita na ang kapareha ay tinatrato bilang pantay. Sa relasyong may respeto, ang atensyon ay hindi pilit kundi kusang ibinibigay. Ang pagiging tapat sa damdamin ay nagiging mas makabuluhan kapag sinamahan ng atensyon. Ang pagpapahayag ng nararamdaman ay nagiging mas ligtas kapag alam ng bawat isa na may makikinig at uunawa. Sa ganitong kalagayan, ang mga problema ay nahaharap ng mas mahinahon at mas may solusyon. Ang atensyon ay hindi nauubos kapag ibinibigay, sa halip, lalo itong dama-dami. Kapag ang bawat isa ay nagbibigay pansin, pareho silang nakakaramdam ng koneksyon at kasiyahan. Ang ganitong palitan ay lumilikha ng balanse at pagkakapantay sa relasyon. Sa huli, ang kaligayahan sa pagsasama ay hindi nagmumula sa dami ng naipon, kundi sa lalim ng ugnayan. Ang heart ay maaaring magbigay ng ginhawa, ngunit ang atensyon ang nagbibigay ng kahulugan. Ang pakiramdam na pinapahalagahan, pinakikinggan, at inuuna ay hindi kayang tumbasan ng anumang materyal na bagay.
Ang tunay na paraan ng pagbibigay ng kaligayahan sa kapareha ay ang patuloy na pagpiling maging present, sa salita, sa kilos, at sa damdamin. Sa relasyong puno ng atensyon, ang pagmamahal ay hindi kailangang ipakita sa engranding paraan. Ito ay tahimik na nararamdaman araw-araw, at doon nagiging totoo at pangmatagalan ang kaligayahan.